Papunta ako guys, magdadala ng mga damit na ire-recycle. Ayan, so dito meron silang mga parang tapunan ng mga damit, sapatos na mga pwede pang i-recycle. Actually, hindi ko naman alam kung saan dinadala. So siguro mga dinodonate din nila sa mga ewan ko. Pero maganda na meron talagang mga ganito. IUFF pala nila dinadala ito. Maganda din talaga na may mga ganon para yung mga pwede pang mga magamit na sapatos, damit, ganyan. Pwedeng dalhin lang sa ganyan and hindi kailangang ilagay dun sa mga usual na basurahan. Siguro yung mga yan kapag may mga sira yung sapatos, damit, ayusin din nila tapos idodonate nila siguro. So next naman natin gagawin is ibabalik natin to. Ano yan? Parcel. Buti na lang madaling magbalik ng parcel dito sa Finland. Mali kasi yung item na na-order kaya. So, bibili tayo ng ticket guys, padating na yung bus. Gagamit ulit tayo ng e-pass-C. So, 3 euros 30 cents. Gamit tayo ng e-pass-C. Ay! Mali nga pala. Hindi nakasave yung card ko. Wala, ayaw niya. Padating na yung bus ko. So, muntik din talaga ako hindi makasakay ng bus, guys. Buti na lang, pwede ko palang bayaran yung bus card ng yung sa phone bill nila ilalagay yung tawag yung sa payment. Hindi kasi nakakonect yung card ko. Naka-block ang aking bank card. Tapos biglang nag-fail naman ang e-pass-C, so hindi natin magamit. Buti na lang talaga. Or else mag-aantay ulit ako ng oras, pero okay lang kasi halos mabilis lang din naman. So punta tayo ng post office. Ibabalik ko itong aking parcel. Ayan. And pwede ko din naman actually talagang lakarin. Walking distance lang naman. Pero medyo mainit, kaya nagbas na lang tayo. So, kwento time tayo guys. Muntik na kasi akong ma-scam. Meron akong binubook. Meron akong nire-reserve. Dati, ginamit ko yung card ko. Ngayon, after ko ma-reserve, after some days, biglang parang naging iba yung reservation. Tapos, may mga binasa akong feedback. Sabi na, scam daw. Scam. So, uwi na tayo guys. Kwento time. Ayun na nga. So, na-scam ako kasi sabi ko nga kanina, may tinatry akong i-book. After ng reservation, biglang nag-iba yung name nung ni-reserve ko. Tapos, nakabasa ako ng mga feedback na scam daw yung place na yon, na kukuhanin lang yung bank details mo, ganyan. So, nagpanic si ate girl. Pinagbablock ko yung mga bank cards ko. Ang mahirap dun kasi, yung card ko, nakakonect sa phone ko. So, kapag lumalabas ganyan, hindi na ako nagdadala ng bank card kasi yung phone na yung ginagamit kong pambayad. Ngayon, nung nakablock yung mga card ko, so hindi ko din magamit yung phone ko na pambayad. Tapos hindi din ako sanay na magdala ng card pag lumalabas. So nagkaroon ako ng problema dun sa may Asian shop din kasi andun na ako sa may cashier tapos wala pala akong pambayad. Tapos sabi ko dun kay ate girl, wait lang, babalik ako, sabi ko. Buti na lang may isang bank na pwede kong i-connect dun sa phone ko nang hindi kailangan yung details ng bank card. So ayun, bumalik ulit ako dun sa may Asian store tapos sabi ko, pwede ko bang i-try ulit? Tapos ayun, buti na lang tinanggap yung bayad, nakabili ako nito. Nang dahil dito, ito lang naman yung sinadya ko nito.
evap. Nang dahil sa evap. So, pag uwi ko dito sa bahay, nakita ko, sakto, dumating na yung bagong bank card ko. So, pwede ko na siyang ayusin. So, lesson learned talaga kapag ka nagbubook kayo ng something or nagpapareserve kayo somewhere. Maganda din talagang basahin yung mga comments, yung mga feedback ng mga naging customer, yung mga naging experiences nila dun sa lugar na yon or sa bagay na yon para iwas scam, iwas abala, iwas sa mga ganitong hassle. Ba? Doon ka na lang sa malapit ng Oliveto? At least na-try mo na din dyan, di ba? So, ayun, nagpapasundo kasi ako kay Baron, pero magpapagupit daw muna siya. So, ayun yung kinikwento ko. Ayan, yung isa pang magandang bagay dito sa Finland, mabilis ka na makapag-block ng cards. Kasi yung mobile app ng bank, pwede mo lang siya ditong i-deactivate yung mga card mo, tapos tatawag ka sa kanila, tapos i-block na nila yung card mo. So, mabilis mag-deactivate ng card dito. And, mabilis din namang mag-order ng panibagong card. So, tingnan natin yung bagong dating na card. Ayan. So, pwede ko na ulit siyang i-connect sa aking phone. Ano kasing tawag sa ganun? Lahimaksu. Contactless payment. So, after nung na-block ko na yung card ko, ganyan, nag-contact din ako sa may booking.com kasi through booking.com ako nag-book. Kaya naman ako nagtiwala doon kasi sabi ko booking.com naman. Nagtiwala ako na mini-make sure nila na yung mga places doon is, ano bang tawag doon? Hindi scam. Ewan ko kung na-verify ba nila yung mga ganun. Tapos, yung payment kasi nung binubook ko is auto-debit. So, minake sure ko lang kay booking.com na hindi sila makakapag-auto-debit sa card ko or nawala silang information about dun sa may bank ko. And minake sure naman ni booking.com na wala daw, hindi daw ako mababawasan, ganyan. At habang tayo ay nag-aantay, tayo ay kakain ng siopaw. Time. Ito ang bayad natin bumili ng evap nung kapatid ko. Siopawan. Royal ka. Ano yun, sauce? Sabi niya ang layo. So, andito tayo ngayon guys sa airport. Nakakuha tayo ng 2 weeks na bakasyon. Ang last naming apak sa airport, nung umuwi pa kami ng Pinas. So, mga 1.5 years ago na yun. So, ang flight natin is 7:05. 6:45 pa ang boarding. Maaga kami dito. So, nagpunta kami ng may Haltea kasi may nakita si Baron na ad na mura lang daw yung pizza nila. Na meron silang roleta. Tapos, iikot nila yung roleta. Kung ano yung tatamaan ng roleta, yun yung price ng pizza. And meron ding pagkakataon na ang tatamaan niya yung libre. So, for 30 minutes, libre kang pwedeng kumuha doon ng pizza. Tapos, pagpa-end na yung pagpa-closing na sila, libre na yung mga for the first 80 people. So, di sabi namin, pizza, ganyan, punta kami. Ang aga pa namin doon, mga alas 4, ay hindi pala, alas 5 pasado na pala yun. Tapos pagdating namin, ang presyo ng pizza nasa 6.9, so 77 euros. Pero ang liit lang pala, parang kasing liit lang ng mga binibiling 1 euro pizza sa sa grocery stores. Worth it ba yung 7 euros ng pizza na yan?
Sabi namin, budol of the year. Malaki naman siya ng konti dun sa 1 euro pizza. Pero hindi talaga namin in-expect na ganun kalit. Ang in-expect namin parang yung mga pizza ng King Kebab, mga ganyan. Nagbayad si Baron ng 20 euros. Kasi yung inumin, 350? Kung sa Kaupa na sa 2 something yun. So ayun, budol of the year. Hindi na kami uulit-ulit. Pero antayin namin yung meron din kasi sila yung cake buffet. Pero tingnan natin kung kailan ulit. Kasi nung last time na meron silang cake buffet, hindi namin napuntahan eh. Nandito na tayo sa loob ng plane and papunta na tayo sa ating destination. Ang first destination natin is Italy. Ang first destination natin is Venice. So, i-check nyo yung mga susunod naming vlog. Ipapasyal namin kayo. Pero anyway, yun na muna para sa video na to. Alam nyo nang gagawin and I'll see you on my next one.